So guys, another day, another place. So dito kami sa Atlas Mountain. Papunta kami ng Orica Village. So ibang spot to. Yung dinaanan namin. So ayan yung mountain. Doon ang lugar. So ayan yung mga bahay doon, no? Taas. Yung sa taas may mga snow. Snow yan. Parang may river dito. Doon ang lugar. Hindi siya mainit masyado kasi mahangin. Ganda. Ganun guys. So yung next stop namin guys dito sa may Argan Oil Cooperative kung saan ginagawa yung argan. Pero may napuntahan kami kahapon, the same lang pero mas malaki tong tindahan na to. Nakikita mo. Ang lawak. Ito yung ginagamit nila pang pino para maging oil. Ang luwang. Ang laki. So ayan. Ang gagawin nila para maging kasama So this is a picture of the tree and it's only in Morocco. It's Fenway. We take the piece, we press it with our hands like this to extract the oil. So far so good? Okay. Nous fabriquons deux types de huile. On est tout à peu près de as you can see. Can you tell me the difference in the cases? La différence entre les deux. That's what you first time out in Morocco, isn't it? Ok, ça c'est alimentaire. Je te l'ai mis la montre. Ça c'est cosmétique pour les cheveux, les ongles, les corps, les cheveux. Different is it one? tinis ng tinis. Yan ang lawak ng tindahan nila. Pero ang mahal kasi dito, may 150, 200. So, mahal siya. Cinnamon. Ang luwang. May, ganyan pa talaga yung mga suot nila, oh. Parang Dr. Eme. Ganun. Ito usually yung lagayan ng tajin. Sobrang dami ng product nila. Nakakalito. Cumin. So meron silang free breakfast. Ito yung oil. Ito yung Moroccan Nutella. Moroccan peanut butter. Peanut butter. This is honey. And now there's the bread. There's the free breakfast included. So guys, ito yung lugar kung saan yung mga argan inibenta. Ang daming tourist. So mamaya pupunta kami ng yung sa may valley naman, yung merong river, tapos doon kami kakain ata. Feeling ko dami yung tourist dito sa Morocco. So, ito yung makitid na kalsada nila. Ito yung mga bahay nila dito. So, ang dami talagang tourist dito. Ang ganda. Sana Pilipinas ganito din. Maraming tourist. May batang nagbebenta. Benta siya ng
So guys, ngayon naman, maglalakad kami papunta sa Berber House. Ang sabi ng guide. So akala ko kasi baby house pupuntahan namin. Sa Berber House pala. So, hindi ko alam kung gaano kalayo, para siguro hindi naman gaano kalayo. So ayan, yung sama namin. So, after nito pupunta kami ng yung parang doon kami magla-lunch kung saan mayroong river. Ang ganda ng view doon. So, yun yung next namin. Yung last ata, doon kami magla-lunch. So, inside the Berber. Dito nila ginagawa yung yeah. This one where they make the oil, or No, can you see it? Flour? flour? Flour Okay. for the bread. Okay. Ok, pour les Français ici, Kamal, c'est votre ville. Quand vous prenez pour visiter la maison de Berbère, je vais vous donner les plus d'informations pour la culture des Berbères et les traditions des Amaziens. Ok? For the English, this is Kamal, our guide. You go with you for visit the Berber house and give you the more details about the Berber culture and the Berber house. Ok? C'est le français. Et la deuxième partie, c'est le hammam, la salle de bain pour se laver le corps. Car on met le feu de feu pour chauffer l'eau dans à l'intérieur pour faire le vapeur. Et c'est hammam pour 2 personnes parce qu'il y a un hammam public, alors tout est isolé le hammam pour ça. Entrez pour voir s'il vous plaît. Yeah, for each one's baggage in itself to make the steam. But this hammam for 2 people because don't have the public hammam. So every house has a hammam like this. You can have a please take your time. Hammam pala to. Papaapuyin ka dyan. This is the sauna. 2 tao daw pwedeng mag-fit dyan. So, ito yung traditional na sauna nila. So, lagyan lang dito ng apoy sa ilalim. Sa flowing water. Alors s'il vous plaît, c'est la cuisine berbère. Elle est toujours ouverte comme ça, comme la cuisine bicarbonate. Voici les vaisselles pour cuire par exemple les gars. So, ayan yung le tagine marocain. takuri nila. Les deux pour chauffer le préparer le thé. Il y a des boîtes comme ça pour les herbes de fumier, le socle, le tagine pour manger le couscous directement à la main. Parce que les Marocains mangent ensemble en mettant la main. Il y a des épices comme ça, Ito yung kitchen ng mga Berber. So, dito may running water. Ayan. Dans sa maison, il vit ça 3 générations. Il y a d'un coffre de lave-vaisselle pour ceux qui lavent vaisselle à l'intérieur. Le tagine pour manger le couscous en même temps pour préparer Gawa ng le pain. tinapay. La même chose comme ça. En même temps, c'est assez de pain pour le blé et l'orge. On mélange avec les deux farines comme ça. Il y a de stock de l'huile d'olive, l'huile d'argan, le beurre et après les boîtes pour les farines. Parce qu'on n'a pas de frigo électrique, alors ça c'est la réserve traditionnelle, même temps toujours frais. Parce que qui est préparé avec l'argile. Ce qui fait c'est de l'argile pour garder la friture. Pour garder la friture. Prenez votre Dito nila ginagawa ang mga tinapay. So, ito yung kwarto nila. So, para sa 4 na tao, 2 bata. Tapos ito yung mga kumot nila, makakapal. Kasi malamig dito. Kasi pag winter malamig. Every house in this country has a big living room because Mga lumang gamit. Oh. the boy girls it's managed for us to be extremely 1 year like this. Alors très simple. Ito yung living room. Ang ganda. Pahaba lang. Mas palamig talaga dito. Ito yung bintana. Lumang bintana nila. Pareil avec l'âge de 20, 21, ce qui fait qu'il y a beaucoup des enfants. Alors le maximum est à 4 enfants. Ang cute. Garden daw to. Okay. River na pala to sa likod. The big channel for children, Yung the garden. small channel for the kitchen. Okay? And then we have a swing for the children, but now for everyone. Okay. Take your time, please, and take your pictures. And thank you for it.
Pour les Français, s'il vous plaît. Wala. Sinira na nila. So guys, nandito tayo sa Orica Valley. So ayan, yung mga restaurant nila. Flowing waterfalls, ang ganda. As in, lugar. Yun naman. Diba? Lakas ng tubig, oh. So dito kami mamaya kakain din after. So ayan yung lugar. And then ayan ang restaurant. Perfect. So ayan guys, nag-start na ang hike namin. So punta na kami doon. Katandaan ito yung mga restaurant. Mataas to, 45 minutes papunta sa taas. Ayan pa. Taas din eh. Wow. Kailangan magsuot kayo ng comfortable na shoes. Tsaka yung better na mag short na lang. Kasi basa ang kalsada. Dadaanan nyo. Pero sana worth it yung pag-akyat sa taas. Ayan, 4 kami na English speaker lang dito, 3 Indian at saka ako. Kung hindi pala po yung mga Indian, ako lang pala ang English speaker. Na-feel ko na yung pagod. So ayan, hindi masiguro ito gaano kalayo. So, yan po ang lugar dito. Mga bahay nasa taas. Kapagod siguro akyatin yan. Diba? Ito yung mga restaurant. Cute. So sa ngayon nandito na kami sa taas. Medyo malayo pa papunta ng waterfalls. Ayan. Yan ang grupo namin. Grabe. Pagod. So guys, pagdating nyo sa taas, yung mga souvenir shop. Imagine. Pag-akyat nito dito, kapagod siguro. Wow. So, para lang bibili ka. Ganito kalayo yung lalakarin mo. Kapagod kaya. Yan o. Hindi lang ginagawa yan. White. Traditional way. Ang ganda. So ganito paano nila pinapalamig yung mga soft drinks nila galing sa river, sa waterfalls. Ayan, ginaganyan lang. 'Di ba? Ganda. Naming orange oh. So guys, hindi ako nakapag-video. Yan ang line ng inabot namin. Tapos puntahan namin, mapunta pa doon. Yun ang pinakamataas. Sabi niya 4 minutes na lang daw. Pero parang hindi ako naniniwala. Parang ang hirap ng waterfalls. So guys, after ng mahabang akyat, nakarating na rin kami dito sa tuktok ng waterfalls. So dito ng waterfalls na naabangan ng lahat. Ayan.
So ang daming tao. Expectation versus reality. Lakas ng tubig. Isang basa tayo. Ayan na siya. That's so nice. Lakas ng alon. Kapagod. So this is the 360 view. Ano, hindi pala 360, panoramic view ng taas. Grabe yung nilakad namin. Hindi ko na uulitin to. Doon pa yung waterfalls eh. Taas. Grabe. Taas. So after nito, bababa na kami. Nakabit na sa restaurant. Alauna na ng oras para kumain. After kumain, babalik na ata kami. Papunta naman ng Marrakesh. Nakapagod, grabe, hindi ko na uulitin to. So, kinuha ko pala yung tour na to sa Get Your Guide, 41 dirhams. Bali, walang lunch na kasama yon. Okay? So, meron din, gusto nyo may lunch, magdadagdag kayo, parang 60 plus, 70 plus something. Pwede naman dala kayo ng pagkain nyo, hindi naman sa pilitan. Kung kakain kayo, okay. Kung hindi, okay lang din. Walang problema yon. Okay? So, kung gusto nyo makamura, so doon kayo sa 41 dirhams. Sa Get Your Guide, okay? This is Orica Valley Waterfalls and Atlas Mountain kasama. Right? So, later on, punta tayo dun sa baba. Yung merong restaurant, papakita natin ulit sa inyo. Okay? See you. Ah bah oui, mais justement. So, ayan ang mountain. Pababa na kami. Kapagod. Galing dun sa taas. Pababa na. Grabe. Et en plus, ils prennent des raccourcis. Et en plus, ils prennent des raccourcis. So, ayan. Yan ang Atlas Mountain. Tatlo daw Atlas Mountain dito. Ito yung pinakamalaki dito. So, finally, nakabalik na kami sa baba. So, andito na kami. So, ayan, kita nyo. Mga souvenir shop na. I made it. Grabe. Kakapagod. I made it. Automatic na to. Teknolodya na to. So guys, ngayon nandito ako sa restaurant dito sa may river, flowing river. So ayan ang lugar, pakita ko sa inyo. Diba? Ganda. Ayan, restaurant. Ayan yung mga tao sa kilid. Kung gusto nyo mainit na side doon, kung gusto nyo may shade, so dito na side sa amin. So ayan, ganda diba? So ayan, after ng ilang oras na pag-akyat and then pababa, nakakapagod talaga. Grabe, sobrang pagod ko. Pero I made it, nagawa ko siya. Kahit na talagang hingal na hingal ako, nagawa ko pa rin. So, thank you kay Sufyan, yung guide namin papunta sa taas. So yung iba ata namin kasama, tapos na sila. So nag-rest na lang sila, kami kakain pa lang. Okay? So, later on, babalik kami doon sa parang view ng Atlas, tapos diretso na uwi. Time check now is 2:10. So, pauwi mga 1 hour and a half, pa nga ganun. Okay? Ang daming tao, ang daming tourist dito. Ang ganda ng Morocco. Kasi, talagang dinadayo. I hope na ang Pilipinas maging ganito din. So, yung guide pala na sumama na sa amin kanina si Sufyan. So, hindi kasama yung tip doon. So, magbigay na lang kayo. Kasi, kung makikita nyo yung pag-assist niya sa mga guest kanina, tapos yung pagod niya na pag-akyat, pagbaba, as in well deserved naman din na bibigyan siya ng tip. Bigyan ko lang siya ng 50 Moroccan dirhams, so okay na yun at least.
Alright? So, see you later guys sa sunod na yung pupuntahan. Alright? So guys, hindi na nakapag-end ng video kahapon kasi hindi na kami nag-stop. So, diretso na kami ng uwi galing dun sa may river ng Orica. Tapos, diretso na sa bahay, pagod na rin ako. Init din kasi. Alright, so I hope nag-enjoy kayo dun sa video. And this is Travel with Jason saying, travel while you can because life has no rewind. Thank you!